Yung mga invasive fishes ay napakalaking perwisyo yan sa ating mga lawa. Pangalawa, sa tinatawag natin na habitat loss, ito ang nagiging dahilan ng pagkawala ng ating mga isda. Sinasabi na globally, 50% ng nawawalang aquatic species ay dahil sa invasive fishes at 48% ng nawawalang isda ay kadahilanan nito ay yung mga invasive fishes. Kaya malaking kapaminsalaan sila dun sa ating environment at higit sa lahat dun sa socio-economic condition ng ating fisherman. Kaya nang dumating itong perwisyo tungkol sa knife fish, nagsagawa ang BFAR ng mga proyekto upang makontain itong knife fish. Nagtatag ng Interagency Technical Working Group na binubuo ng iba't ibang ahensya na nagpool ng kanilang expertise, ng kanilang resources para dun sa malawakang pagsugpo dito sa knife fish. Nagbigay din ang BFAR ng kaunting halaga sa bawat municipality upang mamili ng knife fish tungkol sa tinatawag natin na massive retrieval. At ito ay kinu-convert into value-added products at RAS fish, fish meal na tungod dun sa tinatawag natin na economic utilization. Nagkaroon din tayo ng mga trainings para dun sa mga value-adding. Again, this is a livelihood component. Ang pinakamaganda rito, bukod dun sa partnership dun sa interagency, meron ding sasama ng iba't ibang ahensya nito at yung tinatawag natin na Municipal Fisheries and Aquatic Resource Management Councils. So, merong direct na partisipasyon yung mga fisher folk dito sa proyekto na to kasi sila yung direktong nanguhuli nitong knife fish. Nagkaroon din ng mga iba't ibang tinatawag natin na pag-aaral, pagsasaliksik, tungkol dun sa ano ba yung kinakain ng knife fish, ano ba yung pinsala talaga na idudulot niya at kung papaano siya masusugpo. Like for example, tinignan natin yung salinity tolerance, pwede ba siyang patayin sa pamamagitan lang ng tubig alat na pumapasok sa Laguna Lake? Pwede bang puksain ang kanyang itlog sa pamamagitan lamang ng pagkuryente o pagbugok ng itlog? So ito yung mga iba't ibang paraan na ginagawa ngayon. Bukod dito, of course, yung main na activity natin ngayon, yung sa Information Education Campaign. So, nagpapakala tayo ng mga leaflets, ng mga posters, para itaas yung antas ng awareness na malaman nila ano ba ang perwisyo maaaring ibunga ng pagkalat ng mga nakapamimisalang isda at ano ba yung magiging magandang partisipasyon nila rito. Of course, ang tinitingnan natin dito, yung hindi nila pagtatapon ng mga isdang ayaw na nila doon sa ating mga katubigan. Kasi eventually, maaaring mga nakito at magdulot ito ng pinsala doon sa ating mga natural na isda na namumuhay doon sa ating mga lawa. Unang ginawa ng ating Secretary Neris Acosta at ang katulong ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang LLDA, bukod doon sa mga technical assistance, sa mga programa na pwedeng ibigay, limbawa tulad ng DSWD, tayo nagmo-mobilize ng ating mga fisher folks at saka itong nakikipag-collaborate sa mga local government unit. At ito nga pinakahuli ay naglaan ng LLDA ng 2.1 million pesos para makatulong sa mga mangisda sa panghuhuli ng knife fish. Kahit temporary employment lang, dalawang bagay yun. Makatulong sa kanilang hanap buhay at the same time, mawala yung mga knife fish sa pamamagitan ng paghuhuli nito. Pagdating sa dito ay yung area ng kabuhayan. So, mas maganda yung ating knife fish, mas malaki ang ating kikitain kung ito ay ating mapoproseso sa value-added products. Mga produkto na pwede nating ibenta at kumbaga magkakakita yung mga gagawa, hindi lang yung nag-ani, nag-harvest ng ating mga knife fish, kundi pati yung magpoproseso, magkakaroon, pati yung magtitinda, magkakaroon ng hanap buhay sa ating value chain, kumbaga simula raw materials hanggang processing. So kami sa DTI, meron kaming shared service facility program. So ito yung aming isinusulong na ipapilot natin sa isang grupo, isang cooperator na bibigyan natin sila ng equipment para sa pagpoproseso ng mga value-added products ng knife fish. So tumutulong din kami sa advocacy at promotion ng ganitong industriya. Hindi lang sa knife fish, kundi
other fishes katulad ng pangasius, yung ating cream dory. So kami sa area talaga ng livelihood kami tumutulong or sa ating pagde-develop ng micro, small, and medium enterprises. As part of the interagency commitment po, dito nga po sa ating pinapag-usapan kanina, ang bahagi o commitment ng ating DSWD ay mag-provide ng cash for work. Ito ay magsasagawa ng catching ng fish, ang mga target beneficiaries na fisher folks for about 11 days, na kung saan 1 day ay equivalent to 268 pesos. So they will have to work 10 days, and 1 day is for training. So 11 days ang cover. So mag-earn ang bawat fisher folks ng 2,880 sa loob ng 11 days na yon. After ng cash for work program, ipupush through naman ang livelihood aspect, na kung saan yung ma-augment na earnings doon sa cash for work o yung pagbebenta nila ng fish, then yung income ng mga fisher folks through cash for work ay maaaring ibenta, maaaring ipagbili yun ng mga machines, machineries na pwedeng gamitin for livelihood ng mga fisher folks. Masasabi natin na tingnan natin yung sa baseline na population ng knife fish noon tsaka yung sa ginagawa natin ngayon, nagkaroon na ng remarkable or tinatawag natin na significant reduction doon sa percentage ng knife fish na nahuhuli. Kasi nung hindi pa tayo gumagawa ng anumang intervention, bali 40% yung volume niya sa catch. Siya yung number 1. Pero ngayon, dun sa survey na kinundak, dun sa parehong panahon din na ginawa yung baseline survey, bumaba na siya ng 15%. So, ibig sabihin nun, hindi na siya ang number 1. Ang number 1 na yung mga dati nating isla na nagdo-dominate sa lake. Like for example, yung tilapia ngayon, kasama na siya sa dominant species. Ang isa pang tinitingnan natin dito, yung mga indigenous species na dati ay lumalabas na insignificant na lang sa catch, medyo nakaka-pick up na yung population niya. Although hindi pa naman talaga napakarami, pero tumaas na yung volume ng catch. Of course, it's not very conclusive at this point in time kasi mahaba-haba pa rin inisyatibo ang kailangan natin dito. Pero patuloy pa rin yung ating survey, patuloy pa rin yung ating mga ginagawang retrieval at yung iba pang mga pag-aaral na pwede natin gawin para higit na ma-improve yung ating mga intervention mechanism dito sa knife fish. Pero siguro masasabi natin na sa ngayon meron na siyang significant impact. Ang tinitingnan lang natin dito, maaaring nahuli natin yung malalaki, pero medyo papasok tayo dun sa breeding season. So ngayon, ang initiative natin, nakatuon naman dun sa retrieval ng eggs at saka retrieval ng mga fingerlings para hindi na sila lumaki at hindi na sila maging future breeder. Nagpapasalamat ako dun sa lahat ng patuloy na tumutulong sa amin upang masawata itong salot na to. Ang Interagency Technical Working Group ay patuloy na hindi kami mapapagod na mag-implement ng mga interventions upang tulong-tulong nating masugpo ito. Sana maging kaagapay namin ng publiko, maging responsable ang publiko na sa pag-aalaga ng mga isla na maaaring makapaminsala sa ating kapaligiran. At sa darating na mga panahon, kung ating tuluyan ng masugpo itong salot na to, ang Bureau of Fisheries ay ibabalik yung mga isla na dati nang naninirahan sa ating lawa. Pagyayamanin natin lawa sa mga ayungin, biya, martinico, mga isla na minahal natin noon na ngayon ay parang namimiss na natin. So, pag nawala ang knife fish, muli nating matitikman itong likas yaman ng ating mga lawa at ilog.